Pera o kampiyon? Ngayong araw, sinagot na yan ni LeBron James. Umalis na siya sa Lakers, sa team na pinakamalaki sanang magbabayad sa kanya, potentially. At yun pa lang, alam mo na ang sagot. At etong sasabihin ko ng diretsahan, mga kabasketball. Hindi na ito tungkol sa pera. Habol ni LeBron James yung pang-5 singsing at handa siyang isuko ang milyon-milyon para makuha niya yun. O sandali, para sa hindi pa updated, ngayong June 30, opisyal na, aalis na si LeBron James sa Los Angeles Lakers pagkatapos ng 8 taon. Ayon kay Rich Paul, ang kanyang ahente sa ESPN's Shams Charania, magpapatuloy siya sa NBA pero sa ibang koponan na. Nag-post pa siya ng pamamaalam sa X para sa mga Laker fans. Tapos na ang isang era. Pero bakit iiwan ang Lakers, ang team na kayang magbigay ng pinakamataas na sweldo? Ayon sa ulat ni Dave McMenamin ng ESPN, gusto niya ng meaningful o makabuluhang competitive basketball. At sabi naman ni Brian Windhorst, ang narinig niya, happiness ang prioridad ni LeBron James. Kaligayahan, hindi na pera. Isipin mo yun, iniwan niya ang pinakamalaking tseke para sa kaligayahan at panalo. So saan siya pupunta? May 3 koponan na options pero wala pa siyang pinipili. Una, ang Golden State Warriors. Ayon kina Mark Stein at Jake Fisher, sila ang nasa unahan ng pila. Dito ang pangarap na reunion ni LeBron James at Steph Curry matapos silang sumikat magkasama sa 2024 Olympics. At ayon pa kay Stein, hindi na kailangan ng Anthony Davis trade para mahikayat si LeBron. Kailangan nga lang niyang tanggapin ang $15 million na mid-level exception. Malaking pay cut yan. Pangalawa, ang Cleveland Cavaliers, ang uwian. Dito niya binigay ang unang championship ng Cleveland noong 2016. Poetic, di ba? Pero ayon kay Windhorst, mahirap pa itong tawaging realistic option sa ngayon. Pangatlo, ang Miami Heat. Balikin na Pat Riley at Coach Eric Spoelstra. Posibleng bagong Big 3 to, kasama sina Giannis Antetokounmpo at Bam Adebayo. Pero masikip ang salary cap ng Miami. Kakailanganin ng sign and trade para lang mangyari ito. At ito yung parte na hindi pinag-uusapan. Kahit saan sa 3, malaking pay cut. Noong nakaraang season, $52.6 million ang sweldo ni LeBron James. Sa Warriors, mga $15 million na lang. Sa Miami, mga $11.5 million pa nga lang ang kaya. Ibig sabihin, wala nang pera sa mesa. Sinuko na niya yon nang umalis siya sa Lakers. At ito na yung tunay na kwento. Ang Lakers, sila yung pinakamalaking magbabayad at kontrolado nila ang sign and trade. Kung pera ang habol niya, doon siya dapat manatili. Pero umalis nga siya. Bakit? Kasi sa edad na 41, malapit ng 42, sa huling kontrata ng career niya, isa na lang ang natitira pang hahabulin ni LeBron, ang pang-5 singsing. Hindi pera, kampyonato. Ngayon, sasabihin ng iba, paano kung Cleveland ang piliin? Homecoming yun pero posible pa rin contender. Baka happiness lang, hindi kampyonato ang habol. May punto sila, pero ito ang kontra. All-star si LeBron, isang 41 years old na all-star. Tapos magsa-sign and trade pa mga kupunan para makuha siya. Kung hindi seryoso sa panalo, ang bawat option, isang pusta ng ring yun. Wala na ang pera sa usapan. Kaya balik tayo sa tanong, pera o kampyonato? Sinagot na ni LeBron nang lumakad siya palabas ng Lakers. Kasi sa dulo ng career, ang tanong hindi na kung magkano, kung ilan pang singsing. Saan nyo nakikitang mapupunta itong si LeBron James? Warriors, Cavaliers o Heat? Lagay na yan sa comment section.